Sabi ng asawa ko sa mga kaibigan niya, duda ako kung tatagal pa ng 1 taon ang birong kasal na ito. Malayo siya sa level ko. Nagtawanan sila. Proud na proud sa kanya. Mumiti ako at sinabi, bakit kailangan pang maghintay ng 1 taon? Tapusin na natin ngayon. Pagkatapos ay naglakad ako palayo. Noong gabing yun, nagpadala ang matalik niyang kaibigan ng mensahe na nagpahinto sa paghinga ko. Duda ako kung tatagal pa ng 1 taon ang birong kasal na ito. Hindi na siya ka-level ng kahit na sino. Malakas at malinaw ang boses ni Danilo mula sa pinto ng lanay kung saan ako nakatayo. Bit-bit ang tray ng mga inihaw na steak na ihahain ko sana para sa kanilang Thursday night gathering. Sa likod ng salamin, nakikita ko sina Nante, Totoy at Marco na itinataas ang kanilang mga baso bilang pagsang-ayon. Matalim at tila nagbubunyi ang kanilang tawanan. Nakaupo sila sa mga outdoor furniture ko. Umiinom ng alak mula sa koleksyon ko. Kumakain ng pagkaing inihanda ko sa bakuran ng bahay na ako ang nagbayad, habang nagtutoast para sa deklarasyon ng asawa ko na mas mababa ako sa kanya. Tumayo pa si Nante para tapikin ang likod ni Danilo, na nagsasabing karapat-dapat siya sa mas higit pa. Ipinatong ko ang tray sa mesa sa labas ng may matatag na mga kamay. Bagamat sumisigaw ang bawat silula sa katawan ko, hindi pa nila ako nakikita. Sa loob ng 30 segundo, nakatayo lang ako doon habang pinapanood ang asawa ko na tumatanggap ng papuri sa planong pag-iwan sa akin. Pinapanood siyang nagniningning sa yabang habang pinapatunayan ng mga kaibigan niya ang paghamak niya sa babaeng nagtayo ng lahat ng mayroon sila. Bago tayo magpatuloy, salamat sa pagpunta rito at pagsama sa paglalakbay ni Ruby. Kung naniniwala kang walang sinuman, ang dapat maliitin dahil sa kanilang tagumpay, pindutin ang subscribe. Libre to at nakakatulong sa pagpapalakas ng mga boses na tulad ng sa kanya. Ngayon, ituloy natin. Ang steak ay nasa tray pa, umuusok pa mula sa grill, habang nananatili akong walang kibo sa likod ng haligi. Sa likod ng mga sliding door, muling pinupuno ni Totoy ang mga baso ng lahat ng alak na inilaan ko sana para sa aming anniversary sa susunod na buwan. Nakapatong ang mga paa ni Marco sa ottoman na espesyal kong ini-order mula sa abroad noong nirenovate namin ang lanay noong nakaraang summer. Mukhang komportable sila sa espasyong ginawa ko. Parang nasa sariling bahay sa tagumpay na binuo ko habang ipinagdiriwang ang desisyon ng asawa ko na iwan ako. Gaano mo na katagal nararamdaman yan? Tanong ni Nante, sabay hilig paharap ng may interest na tila may sasabihing chismis na magagamit niya balang araw. Matagal na, sagot ni Danilo habang iniikot ang kanyang alak na tila eksperto, 1 kilos na natutunan lang naman niya sa mga video sa YouTube. Mula nang makuha ni Ruby ang account ng Magsaysay Group, umaasta na siya na parang siya lang ang nagligtas sa kumpanya. Hindi na makaya ang sobrang laki ng ego niya nitong mga huling araw. Ang Magsaysay Group account, ang account na ako lang ang lumakad habang si Danilo ay nasa isang golf tournament sa Batangas. Ang account na inabot ng 17 pagpupulong, 3 redesign proposals at kumpletong restructuring ng aming serbisyo para lang makuha. Ang account na kasalukuyang nabibigay ng 40% ng aming kita at nagbigay daan para sa 3 pang Fortune 500 companies na pumirma sa amin. Ikaw ang nagtayo ng kumpanyang yan mula sa wala, sabi ni Marco, na tila sigurado sa kanyang sinasabi kahit hindi pa nakakakita ng kahit isang financial report. Sinuwerte lang siya sa ilang magagandang quarters. Pinanood ko si Danilo na tumanggo. Tinatanggap ang rebisyang ito ng kasaysayan na tila ba ito ay katotohanan? Na parang hindi siya walang trabaho noong magkakilala kami. Na parang hindi ako nagpapatakbo ng isang matagumpay na freelance operation na ginawa kong ahensya habang hinahabol niya ang sunod-sunod na mga bigong negosyo.
Ang crypto trading platform na nagwaldas ng 3 milyong piso. Ang meal kit subscription service na hindi kailanman nailunsad. Ang meditation app na hindi kayang makipagsabayan sa mga libreng alternatibo. Ang bawat kabiguan ay umubos sa aming ipon. Ang ipon na ako ang bumuo. Habang nangangako siya na ang susunod na ideya na ang magtatagumpay, tumayo si Totoy para kumuha ng isa pang bote mula sa wine fridge na ipinalagay ko sa outdoor kitchen. Kailangan mo ng taong magpapahalaga sa dala mo sa mesa, Dom. Isang taong nakakaintindi na ang pagiging isang visionary ay hindi tungkol sa araw-araw na nakakapagod na trabaho. Isang visionary, yun ang tawag ni Danilo sa sarili niya sa mga dinner party habang ako ang gumagawa ng aktwal na trabaho para palagiin ang aming kumpanya. Nilalapitan niya ang mga tao gamit ang kanyang mga teora tungkol sa pagbabago ng industriya habang ako ay nagsasara ng mga deal, nagpapatakbo ng mga staff at sumasagot sa mga tawag ng kliyente sa hating gabi. Nagsasalita siya tungkol sa pilosopiya ng pamumuno habang ako ang namumuno. Tungkol sa diskarte habang ako ang gumagawa ng diskarte. Tungkol sa tagumpay habang ako ang nagtatagumpay. Nagbago na si Ruby, patuloy ni Danilo. Ang boses ay tila isang biktima. Dati, sinusuportahan niya ang mga pangarap ko. Ngayon, puro numero na lang ang ibinabato niya sa mukha ko. Kita dito, profit margin doon. Hindi niya naiintindihan na ang negosyo ay higit pa sa mga spreadsheets. Tumawa si Nante. Ang tunog ay umaalingonggaw sa lanai na ako mismo. Ang nagdesign kasama ang landscape architect. Mukhang naging isa na siya sa mga typical na corporate drones. Walang vision, puro execution lang. Puro execution lang. Ang execution na nagdala sa amin mula sa isang maliit na home office tungo sa isang suite sa Makati na may 23 empleyado. Ang execution na nagbigay daan para makapagmaneho si Danilo ng kanyang BMW, makapagsuot ng mga designer suits, makapag-golf sa country club, at makapag-host ng mga Thursday night gatherings kung saan tila pinag-uusapan nila kung gaano ako kababa sa kanya. Nag-vibrate ang phone ko sa bulsa ko. Isang text mula kay Sari, ang aming senior developer. Gustong-gusto ng Magsaysay Group ang bagong campaign proposal. Handa na silang pumirma sa expansion contract bukas. Nagawa mo na naman. Bukas? Mayroon akong pinakamalaking meeting sa kasaysayan ng aming kumpanya bukas. Isang kontrata na magdodoble sa aming kita at maglalagay sa amin bilang isa sa mga malalaking player sa industriya. At narito ang asawa ko, ang business partner ko, ang lalaking ang pangalan ay katabi ng sa akin sa bawat dokumento ng kumpanya, na sinasabi sa mga kaibigan niya na isang biro ang aming kasal. Ang totoo niyan, sabi ni Danilo habang nagsasalin ng isa pang baso, ang pang-apat na sa bilang ko. Dinodokumento ko ang lahat. Bawat pagkakataon na gumagawa siya ng desisyon nang hindi ako kinokonsulta. Bawat pagkakataon na minamaliit niya ang otoridad ko sa mga staff, sinabi ng abogado ko na may malakas akong kaso para makuha ang kahit kalahati ng kumpanya o baka higit pa. Ang abogado niya, si Attorney Ramos mula sa country club. Ang sinabi niya sa akin na partner lang niya sa badminton. Nagpupulong na pala sila tungkol sa paghahati ng mga ari-arian na ako ang nagbuo habang binubuo ko pa ang mga ito. Matalinong hakbang yan, sabi ni Totoy, sabay taas muli ng baso. Ayusin mo na ang lahat bago pa niya malaman ang tumama sa kanya. Hindi niya ito inaasahan. Siniguro ni Danilo sa kanila ang kanyang kumpiyansa na dala ng alak at ng pagsang-ayon ng mga kaibigan niya. Akala ni Ruby, napakatalino na niya sa kanyang mga presentation at contracts pero hindi niya naintindihan ang totoong laro rito. Ang totoong laro. Ang laro kung saan pinaplano niyang sirain ako habang natutulog sa kama ko, kumakain sa mesa ko,
at nabubuhay sa tagumpay ko. Ang laro kung saan kinumbinsi niya ang mga kaibigan niya at marahil ang sarili niya na ako ang masuwerte sa kasal na ito. Kinuha ko ang tray ng mga steak na ngayon ay malamig na at kailangan ng painitin ulit. Sa likod ng salamin, pinanood ko silang apat. Ang mga lalaking ito na ilang beses nang kumain sa mesa ko, nagdiwang ng mga okasyon sa bahay ko at nakinabang sa aking pagpapatuloy habang naniniwala pala na mas mababa ako sa level ng kanilang kaibigan. Nagkaroon na ng sasay ang mga Thursday night gatherings na iyong ngayon. Hindi pala ito inuman o strategy sessions, kundi mga planning meetings para sa aking kahihiyan. Linggo-linggo habang nagtatrabaho ako hanggang gabi o nabibiyahe para sa negosyo. Pinapalakas nila ang mga ilusyon ni Danilo. Pinapakain ang kanyang ego at tinutulungan siyang gumawa ng kuwento kung saan siya ang biktima ng tagumpay ng kanyang asawang walang utang na loob. Tinulak ko ang pinto ng lanay habang hawak pa rin ang tray. Ang mga steak ay malamig na at kinalimutan na. 4 na ulo ang sabay-sabay na lumingon sa akin. Ang kanilang tawanan ay biglang napatigil. Huminto ang baso ni Danilo sa tapat ng kanyang bibig. Ang alak sa loob ay nasinagan ng mga ilaw sa lanay na ako mismo ang nagkabit noong nakaraang summer. Ang katahimikang sumunod ay napakalalim hanggang sa marinig ko ang ugong ng pool filter ng kapitbahay. Ruby! Pumiyok ang boses ni Danilo sa pagbanggit ng pangalan ko. Nagbago mula sa isang kampanteng tagakwento tungo sa isang batang huling-huli sa akto sa loob lamang ng isang sandali. Kasi nag-uusap lang kami. Bakit kailangan pang maghintay ng 1 taon? Ibinaba ko ang tray sa gilid ng mesa nang may kalmado, ngunit matatag na paraan. Ang boses ko ay kasing lamig ng tono ko kapag magtatanggal ako ng mga supplier na hindi nagpe-perform. Tapusin na natin ngayon. Ayakong tiisin mo pa ang isa pang 12 buwan na kasal sa isang taong napakababa sa level mo. Namutla si Nante. Si Totoy naman ay biglang naging abala sa screen ng kanyang phone. Si Marco ay umatras pa, halos matabig ang kandila na itiniri ko kanina para pamatay lamok. Pero si Danilo, ang asawa ko sa loob ng 12 taon, ang lalaking nangakong mamahalin at igagalang ako sa harap ng 200 bisita, ay nakatitig lang sa akin na bahagyang nakabuka ang bibig, walang salitang lumalabas sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Tumalikod ako at naglakad pabalik sa loob ng mga sliding door. Iniwan silang tila mga estatwa ng pagkakasala. Ang tunog ng aking mga hakbang sa sahig na nara ay umaalingaw sa buong bahay habang diretsyo akong nagtungo sa aming silid. Sa likuran ko, narinig ko ang mga pabulong na boses at ang kalos ng mga upuan sa semento. Ang takot ng mga lalaking nahuli, hindi lang sa pagsitsismis, kundi sa pakikipagsabuatan. Sa loob ng master bedroom closet ay naroon ang aking Samsonite luggage set. Isang regalo sa aking sarili, matapos naming makuha ang aming unang ₱1,000,000 kontrata. Inilabas ko ang pinakamalaking maleta at inilatag ito sa kama na pinagsaluhan namin sa loob ng 5 taon sa bahay na ito. Ang aking mga kamay ay gumagalaw ng may katumpakan. Itinitiklop ang mga blazer na isinuot ko sa mga meeting na hindi dinaluhan ni Danilo. Inimpik ang mga alahas na binili ko para sa sarili ko matapos ang bawat malaking tagumpay sa negosyo. Pinagsama-sama ang mga designer bags na kumakatawan sa mga bonus na inangkin niyang tagumpay naming dalawa kahit wala siyang naitulong sa pagkita ng mga ito. Mula sa banyo, kinuha ko ang aking skincare routine, ang mga mamahaling serum at cream na pinagkakagastusan ko dahil ang pag-aalaga sa sarili ko ang isa sa ilang mga bagay na kaya kong kontrolin habang nagpapatakbo ng negosyo at nakikipagsama sa isang taong kinamumuhian ang aking tagumpay. Ang medicine cabinet ay naglalaman ng aking mga bote ng gamot, vitamina, at ang mga sleeping pills na mas madalas ko nang kailanganin habang ang Thursday night gatherings ni Danilo ay lalong humahaba
at nagiging maingay. Narinig ko ang mga hakbang sa hagdan, maraming pares, nag-aatubili at tila walang koordinasyon. Paakyat sila na parang mga batang papalapit sa magulang na binigo nila. Hindi sigurado kung galit, pagkadismaya, o mas masama pa, kawalang bahala ang kanilang kakaharapin. Ruby, pakiusap. Pwede ba nating pag-usapan ito? Lumitaw si Danilo sa pinto ng kwarto. Ang kanyang maayos na buhok ay magulo na dahil sa madalas na paghawak dito. Sa likuran niya, nakita ko si Nante na nakatayo sa pasilyo. Ang mukha ay halo-halong pagkakasala at iba pa. Relief, siguro? Wala na tayong dapat pag-usapan. Isinara ko ang zipper ng aking toiletry bag at inilagay ito sa maleta. Ginawa mong napakalinaw ng iyong posisyon. Mababa ako sa iyo. Ang kasal natin ay isang biro. Nakikipagpulong ka na kay Attorney Derek De Leon tungkol sa diborsyo at paghahati ng ari-arian. Ano ba ang gusto mong pag-usapan? Namutla siya nang banggitin ko ang pangalan ni Derek. Paano mo nalaman ng tungkol sa abogado ko? Kinuha ko ang aking laptop bag mula sa closet. Ang naglalaman ng bawat password, bawat contact ng kliyente, at bawat piraso ng intellectual property na binuo ko para sa aming kumpanya. Sa parehong paraan na nalaman ko ang tungkol sa hiwalay na bank account na binuksan mo noong Enero. Sa parehong paraan na nalaman kong sinasabi mo sa mga potensyal na investor na hindi ako matatag ang emosyon at sinisira ko ang kumpanya dahil sa ego ko. Humakbang si Nante, papasok sa paningin ko sa likod ni Danilo. At ang kanyang ekspresyon ay nagbigay linaw sa lahat. Ang pagkakasala ay hindi lang tungkol sa gabing ito. Mas malalim ito, mas matanda, dala ang bigat ng mahabang pagtataksil. Ikaw yon, sabi ko, habang direktang nakatingin kay Nante. Ikaw ang nagpadala sa akin ng anonymous na mensahe 1 oras ang nakalipas. Suriin ang mga Thursday night meetings ng asawa mo. Kailangan mong malaman ang sinasabi niya tungkol sa iyo. Humarap si Danilo sa kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang mukha ay nangiwi sa galit na hindi ko pa nakita kailanman. Binalaan mo siya! Itinuwid ni Nante ang kanyang mga balikat at sa unang pagkakataon, mula nang kilalanin ko siya, mukha na siyang matanda sa halip na isang isip batang miyembro ng fraternity. 3 linggo na kitang pinapadalhan ng mga screenshots, Dom. Bawat mensahe sa group chat natin kung saan pinag-uusapan mo ang pagtatago ng mga ari-arian. Bawat diskusyon tungkol sa Project Gaslight. Bawat pagkakataon na ipinagmamalaki mo kung paano mo kukunin ang kalahati ng lahat ng itinayo ni Ruby habang ipinipinta mo siyang kontrabida. Project Gaslight. Tumawa ako pero walang sayo rito. Pinangalanan mo pa talaga na parang isang military operation sa halip na pagsira lang sa reputasyon ng asawa mo. Sina Totoy at Marco ay dahan-dahang umakyat din. Naakit ng drama na sila mismo ang tumulong sa pagbuo. Nakatayo sila sa pasilyo na parang mga aktor na nakalimot ng kanilang mga linya. Ang kanilang dating kayabangan ay naglaho sa harap ng tunay na kahihinatnan. Ang mga Thursday night gatherings, patuloy ni Nante, ang boses ay lalong lumalakas, ay hindi tungkol sa inuman o sugal. Sila ay mga planning sessions. Sinasabi sa amin ni Dom ang kanyang huling diskarte para idokumento ang iyong sinasabing kawalang katatagan. Pagkuha ng litrato sa iyo habang nagtatrabaho ka hanggang gabi, para patunayan na pinapabayaan mo ang kasal nyo. Pag-record ng mga pag-uusap ng wala sa konteksto. Pagbuo ng kaso na ikaw ang problema habang siya ang asawang matagal nang nagtitiis na sinusubukang ayusin ang lahat. Itiniklop ko ang aking huling damit, ang pulang gown na isinuot ko sa Christmas party ng kumpanya kung saan nagbigay si Danilo ng talumpate tungkol sa partnership at ibinahaging tagumpay habang alam kong wala siyang naitulong sa aming kita noong quarter na yon. At sumang-ayon lang kayong lahat. Akala namin, simula ni Marco, pagkatapos ay tumigil ng mapagtantong walang tamang paraan para tapusin ang pangungusap na yon. Akala nyo ano? Hinarap ko silang lahat.
Ang mga lalaking ito na kumain sa mesa ko, ng mga kaarawan ay inalala ko, ng mga asawa ay dinalamhati ko sa kanilang sariling mga problema sa asawa. Na nakakatawa ito, na makatwiran ito, nakarapat dapat akong sirain dahil lang sa may lakas ng loob akong maging matagumpay. Katahimikan ang bumalat sa silid, mabigat at nakakasakal. Ang mga kamay ni Danilo ay bumubukas at sumasara sa kanyang tagiliran, habang ang kanyang panga ay nanginginig sa paghahanap ng mga salitang maaaring makapagligtas sa sitwasyon. Pero pareho naming alam na wala na. Hindi mo na mababawi ang narinig ko. Hindi mo na mabubura ang 3 buwan ng pagpaplano sa aking pagkasira. Hindi mo na mababawi ang hindi na siya ka-level ng kahit na sino. Samantalang ang ebidensya kung sino talaga ang nasa anong level ay nakapaligid sa amin sa loob ng bahay na binili ko gamit ang terang pinaghirapan ko. Isinara ko ang pinto ng silid nang may mahinang click na tila mas malakas pa kaysa sa anumang malakas na pagsasara. Ang gulong ng aking maleta ay bumubulong sa carpet ng pasilyo habang dinadaanan ko ang dingding ng aming mga wedding photos. Bawat frame ay monumento sa mga pangakong tila walang halaga kay Danilo. Sa likod ng pinto, narinig kong malalakas na boses. Ibinaling ni Danilo ang kanyang galit kay Nante. Ang kaibigang nagkaroon na rin ng konsensya matapos ang 3 buwang pakikipagsabwatan. Ang elevator sa aming gusali ay gumagalaw ng napakabagal na nagbibigay sa akin ng sobrang oras para isipin ang iniiwan ko. Hindi lang ang bahay o ang kasal, kundi ang bersyon ng aking sarili na naniwalang ang pag-ibig ay nangangahulugan ng walang katapusang kompromiso. Naniliitan ng sariling mga tagumpay para protektahan ang isang marupok na ego na nagbabayad ng mga bayarin habang nagkukunwaring hindi napapansin na ang asawa ay nagpaplano ng kanyang pagbagsak kasama ang kanyang mga kasabwat tuwing Huwebes ng gabi. Ang Marriott sa Makati ay nagdiningning sa kalangitan sa gabi. Ang glass facade nito ay sumasalamin sa lungsod na sinakop ko. Bawat kliyente sa bawat pagkakataon, habang si Danilo ay naglalaro na kunwari ay boss siya. Naglakad ako sa lobby nang tuwid ang mga balikat, tumatangging magmukhang isang babaeng tumataka sa sariling tahanan. Ang desk clerk, isang batang babae na may mabait na mata at professional na niiti, ay hindi nagtanong nang humiling ako ng executive suite para sa 1 linggo, gamit ang credit card na hindi alam ni Danilo na umiiral. Ang aking emergency fund na binuo mula sa mga bonus na hindi ko kailanman binanggit dahil natutunan ko na maraming taon na ang nakalipas na, ang kalayaang pinansyal ay parang oxygen sa isang nakakasakal na kasal. Ang suite sa ika-23 floor ay nakatanaw sa business district kung saan bukas ay kailangan ko pa ring harapin ang mga executive ng Magsaysay Group. Nagkukunwaring hindi pa sumasabog ang buhay ko. Ang mga floor-to-ceiling windows ay nagpapakita ng mga ilaw ng syudad na nagsisimulang kumislap habang lumalalim ang gabi. Ang espasyo ay malinis at perpekto. Walang alaala na nakabaon sa mga muebles. Walang mga multo ng mas magandang panahon na nagmumulto sa mga sulok. Walang bakas ng 18-year-old scotch o pekeng tawa. Ang phone ko ay kanina pa nag-vibrate mula nang umalis ako sa bahay. Ang pangalan ni Danilo ay paulit-ulit na lumilitaw sa screen. Ang mga mensahe ay dumadaan sa mga predictable na yugto. Una, ang galit. Masyado kang dramatic. Bumalik ka rito ngayon din. Pagkatapos ay ang manipulasyon. Mali lang ang pagkakaintindi mo sa lahat. Kailangan nating mag-usap. Ang pekeng paumanhin. Hindi ko sinasadya ang paraan ng pagkakasabi ko. At sa huli, ang mga pagbabanta. Sinisira mo ang kumpanya natin sa ginagawa mo. Aalis ang mga investor kapag nalaman nila ito. Ipinatong ko ang phone sa marble counter ng banyo at binuksan ang shower. Hinayaan ang tubig na uminit hanggang sa mapuno ng singaw ang silid. Nakatayo sa ilalim ng rainfall showerhead,
Ang tubig ay dumadaloy sa akin ng may lakas na hindi kailanman naabot ng shower namin sa bahay. Sa wakas, ay hinayaan ko ang aking sarili na maramdaman ang buong bigat ng nangyari. 12 taon. Gumugol ako ng 12 taon sa pagbuo ng buhay, kasama ang isang taong nagdodokumento ng aking pagkasira, nangangalap ng ebidensya para sa isang digmaan na hindi ko alam na nilalabanan pala namin. Dumating ang mga luha noon, humahalo sa tubig ng shower. Ang aking mga hagulgol ay umaalingaw-ngaw sa mga pader na gawa sa marmol kung saan walang makakarinig sa akin. Nanatili ako sa ilalim ng tubig na iyon hanggang sa lumamig ito, hanggang sa kulubot na ang balat ko at namamagna ang aking mga mata. Hanggang sa may labas ko na ang lahat. Hindi lang ang pagtataksil, kundi ang kahihiyan na hindi ko ito nakita ng mas maaga. Lahat ng mga Thursday nights na yon, kung kailan naghanda ako ng pagkain para sa kanyang mga pagkitipon. Lahat ng mga umaga, kung kailan hinalikan ko siya bago tumungo sa mga meeting na sinasabi niyang sinusuportahan niya. Lahat ng mga presentation kung saan tumayo siya sa tabi ko. Inaangkin ang kredito para sa trabahong hindi naman niya ginawa. Umaarte pala ako sa isang dula kung saan alam ng lahat ang ending maliban sa akin. Sa oras na lumabas ako ng banyo na nakabalot sa plush robe ng hotel, tuluyan ng lumubog ang araw. Ang syudad sa ibaba ay iba ang hitsura mula sa taas na ito. Mas maliit, mas madaling pamahalaan, parang isang problema na malulutas gamit ang tamang diskarte. Nag-order ako ng room service, hindi dahil gutom ako, kundi dahil kailangan kong alalahanin kung paano alagaan ang sarili ko nang hindi isinasaalang-alang ang kagustuhan ng ibang tao. Salmon, hindi steak. Isang chocolate souffle dahil laging sinasabi ni Danilo na ang dessert ay hindi kailangang calories at nakalimutan ko na kung anong pakiramdam ang maging hindi kailangan. Sinagot ni Attorney Patricia Reyes ang kanyang phone sa pangalawang ring pa lang, kahit lampas na ng 9:00. Ang kanyang boses ay may otoridad ng isang taong naghihintay para sa tawag na ito. Inaasahan ko na ang tawag mo, Ruby. Nagpadala na si Nante sa akin ng overview ng sitwasyon. Napatigil ako sa pagsubo ng salmon. Nakipag-ugnayan sa'yo si Nante 2 oras nang nakalipas. Gusto niyang siguraduhin na meron ka ng lahat ng kailangan mo para protektahan ang iyong sarili at ang kumpanya. Handa siyang magbigay ng sinumpaang pahayag tungkol sa financial manipulation ni Danilo at sa sabwatan para gumawa ng peking ebidensya ng iyong instability. Ang tono ni Patricia ay parang wala lang, na tila ba ang mga asawang nagpaplano ng pagkasira ng kanilang mga asawa ay normal na balita lang sa kanyang mundo. Pwede ka bang makipagkita sa akin bukas ng 8:00 ng umaga? Sa opisina ko. Dalhin mo ang lahat ng dokumentong meron ka. Bank statements, records ng kumpanya, communication logs, lahat. Pumayag ako. Pagkatapos ay ginugol ko ang susunod na 3 oras sa pag-aayos ng mga files sa aking laptop, gumagawa ng mga folders na may detalyadong label, ang parehong husay na nagtagumpay sa aming kumpanya. Ang failed ventures ni Danilo ay naglalaman ng dokumentasyon ng bawat pisong ipinuhunan ko sa kanyang mga pangarap. 3 milyon sa crypto platforms, 2 milyon sa meal kit service, 1.5 milyon sa meditation app. Ang company contributions ay naglalaman ng bawat kontratang nilakad ko, bawat kliyenteng nakuha ko, bawat gabing nagtrabaho ako, habang ang opisina ni Danilo ay madilim na. Ang financial manipulation ay lalagyan ko na rin ng kahit ano pang ibigay ni Nante. Sa hating gabi, isang katok sa pinto ko ang nagpatigil sa akin. Sa peephole, nakita ko si Nante na nakatayo sa pasilyo. Mukhang mas maliit kaysa sa nakasanayan ko, bit-bit ang 3 banker's boxes. Ang dati niyang kayabangan ay wala na, napalitan ng isang bagay na tila tunay na kahihiyan. Binuksan ko ang pinto nang hindi nagsasalita.
tumabi para papasukin siya. Ipinatong niya ang mga kahon sa coffee table, Pagkatapos ay tumayo ng awkward sa gitna ng suite. Ang mga kamay ay nasa bulsa na parang isang teenager na huling nagnanakaw. Sorry, sabi niya sa wakas. Alam kong hindi nito maayos ang lahat, pero kailangan mong malaman na ang panunood sa kanya na lasunin ang isipan ng lahat laban sa iyo habang ikaw, ang literal na nagpapalakad sa kumpanya, kinakain nito ang konsensya ko sa loob ng ilang buwan. Bakit ka sumama sa kanya ng ganun katagal? Tanong ko, gustong maintindihan kung paano mapapanood ng isang tao ang ganitong manipulasyon linggo-linggo at mananatiling tahimik. Naupo siya sa armchair ng suite, hinahawi ang buhok sa paraang mukhang pagod na pagod siya. Nung una, akala ko naglalabas lang siya ng sama ng loob. Alam mo naman ang mga lalaki kapag nagrereklamo tungkol sa asawa nila. Pero naging ibang bagay na. Nagsimula siyang kumuha ng notes habang may kausap ka sa phone. Nag-screenshot ng mga texts mo nang wala sa konteksto. Binuo ang kwentong ito kung saan ikaw ang kontrabida. At hinayaan lang namin siya. Binuksan ko ang unang kahon, nakita ang mga Manila folders na may sulat kamay ni Danilo. Financial discrepancies, emotional instability evidence, asset documentation. Sa loob ay mga nakaprint na email na ipinadala ko sa kanya tungkol sa normal na operasyon ng negosyo na may kasamang mga nota ng kanyang interpretasyon. Ang mensahe tungkol sa pagtatrabaho hanggang gabi ay naging ebidensya ng pagpapabaya sa kasal. Ang kahilingan na suriin ng mga kontrata ay naging controlling behavior. Binuluktot niya ang bawat interaksyon para maging ebidensya sa isang kwentong umiiral lamang sa kanyang isip. Enero pa ito nagsimula, sabi ko, habang itinataas ang isang folder na may petsang 5 buwan na ang nakalipas. Prinaplano na niya ito simula pa nung simula ng taon. Tumango si Nante, hindi makatingin sa aking mga mata. Pagkatapos mo makuha ang Samsung contract, doon siya talagang nagbago. Bago yun, kaya pa niyang magkunwari naka-level mo siya. Pero ang deal na yun, ang naglinaw kung sino talaga ang nagpapatakbo ng lahat. Hindi kaya ng ego niya. Ang pangalawang kahon ay naglalaman ng mas malala pa. Mga litrato, mga larawan ko sa aking desk tuwing 10:00 ng gabi na kinuha mula sa bintana ng opisina, mga screenshots ng aking mga LinkedIn posts tungkol sa paglago ng kumpanya na may mga highlight at nota tungkol sa aking narcissistic need for a pension. Kahit mga litrato mula sa birthday dinner ng kapatid kong si Clara, kung saan ang 2 baso ng alak ko ay naging ebidensya ra ng drinking problem. Hiniling niya sa amin na makipagtulungan. Patuloy ni Nante. Ang boses ay halos pabulong na. Dapat i-report ni Totoy kung nakita kanyang kasama ang sinumang male client sa tanghalian. Sinusubaybayan naman ni Marco ang iyong social media para sa anumang maaring baluktutin. Ako naman ang inatasan na bantayan ang relasyon mo sa mga staff. Naghahanap ng anumang senyales ng inappropriate professional boundaries. Ang pangatlong kahon ang pinakamasakit. Financial records. Pero hindi lang sa amin. Nagtatayo na pala si Danilo ng isang shadow company, nagrerehistro ng isang LLC sa ibang probinsya, at lumalapit pa sa mga kliyente namin para sa isang bagong negosyo na ilulunsad niya raw sa lalong madaling panahon. Ang pangalan sa papeles ay Magsaysay Strategic Solutions. Sinadya niyang itulad sa aming kumpanya ang Magsaysay Digital Innovations. Sapat na para malito ang mga kliyente. Pero iba para sabihing, nagkataon lang. Nag-vibrate ang phone ko sa text ni Sari. Emergency, nagpadala si Danilo ng email sa lahat ng staff na nagsasabing may mental health crisis ka at siya muna ang pansamantalang mamumuno sa operasyon. Anong gagawin ko? Ipinakita ko kay Nante ang mensahe. Namutla siya. Mas mabilis siyang kumilos kaysa sa inaasahan natin. Tinawagan ko agad si Patricia. Inilagay sa speaker. Nagpadala si Danilo ng email sa buong kumpanya
na may mental health crisis ako. I-forward mo sa akin agad, sabi ni Patricia. Ang boses ay matalas at nakatutok. Magfa-file ako ng emergency injunction mayon din. Ito ay defamation at fraud. Nante, nandyan ka ba? Opo, sagot niya habang umaayos ng upo. Kailangan mang ipadala sa akin ang lahat ng mayroon ka tungkol sa Project Gaslight na yan ngayon din. Bawat mensahe, bawat meeting note, bawat piraso ng ebidensya. Ruby, huwag kang sasagot sa email na yon. Huwag ka munang direktang makikipag-ugnayan sa mga staff mo. Hayaan mong ako muna ang humawak nito sa legal na paraan. Matapos magbaba ng tawag ni Patricia, nagtrabaho kami ni Nante ng tahimik. Inaayos ang mga dokumento, gumagawa ng digital copies, binubuo ang kaso na magpuprotekta hindi lang sa kumpanya ko, kundi pati na rin sa reputasyon ko. Nang 2:00 na ng madaling araw, sa wakas ay itinanong niya ang tanong na kinatatakutan ko. Galit ka ba sa akin dahil hindi ako nagsalita ng mas maaga? Inisip kong magsinungaling, magbigay ng kapatawaran na hindi ko pa nararamdaman. Pero tapos na ako sa pagiging magalang na sinungaling. Hindi ko alam ang nararamdaman ko sa iyo, Nante. Pinanood mong planuhin ng asawa ko ang pagkasira ko sa loob ng maraming buwan. Nakilahok ka pa rito. Ang katotohanan na nagkaroon ka rin ng konsensya sa huli ay hindi bubura sa ginawa mo. Tumango siya, tinatanggap ang hatol. Kung may halaga man, nagbanta si Sophie na iiwan ako kung hindi ako magtatapat sa'yo. Sabi niya, kung mapapanood ko lang na mangyari ito sa'yo, hindi na siya makakapagtitiwala na hindi ko rin gagawin yun sa kanya balang araw. Matalinong babae, sabi ko. Totoo ang pagkakasabi ko. Nakita ni Sophie ang hindi ko nakita. Na ang isang taong kayang makilahok sa ganitong antas ng panlilinlang ay kayang gawin ang kahit ano. Tumunog ang phone ko noong 3:00 ng madaling araw, isang numero na hindi ko kilala. Sinagot ko ito. Ruby, si Linda ito, asawa ni Totoy. Ang boses niya ay nanginginig, parang kanina pa umiiyak. Nalaman ko lang ang ginagawa nila. Umuwing lasing si Totoy mula sa bahay niyo ngayong gabi. Sinabi sa akin ang lahat. Sobra akong nadidire. Gusto kong malaman mo na mayroon akong mga recordings. Recordings? Umuwi si Totoy mula sa mga Thursday nights na yon at ipinagmamalaki ang mga pinag-uusapan nila. Akala niya nakakatawa ang panunood kay Danilo na nagpaplano ng masalimuot na scheme na ito. Nagsimula akong i-record siya pagkatapos ng 3 linggo dahil parang may mali. Mayroon akong ilang oras na paglalarawan niya sa kanilang mga plano. Tumatawa tungkol sa kung paano mo raw walang kaalam-alam sa darating. Isa pang kakampi mula sa hindi inaasahang sulok. Pwede mo bang ipadala ang mga iyon sa abogado ko? Na-upload ko na sila sa isang cloud drive. Isasend ko sa iyo ang link. Ruby, magfa-file din ako ng divorce. Kung kaya ni Totoy na makilahok sa ganito kalupit na bagay, ano pang kaya niyang gawin? Anong gagawin niya sa akin kung sakaling mas malaki ang kitain ko sa kanya o iparamdam ko sa kanyang maliit siya? Matapos magbaba ng tawag ni Linda, tumayo ako sa bintana habang pinapanood ng syudad na natutulog sa ibaba. Sa kung saan, malamang ay palakad-lakad si Danilo sa aming bahay na pagtatanto na ang kanyang maingat na binuong plano ay gumuhuna. Ang mga kaibigan niya ay tumatalikod na sa kanya. Makikita ng kanyang abogado ang ebidensya at papayuhan siyang sumuko na. Ang mga staff na sinubukan niyang manipulahin ay pipiliin ang taong aktwal na bumuo ng kanilang mga karir. Tumayo si Nante para umalis ng 4:00 ng madaling araw. Sa pinto, lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang nakakatawa rito, hindi kailanman naging mababa sa level mo si Danilo, Ruby. Bubuhatin mo sana siya habang buhay kung naging mapagpasalamat lang siya sa halip na mainggitin. Minahal mo siya ng sapat para gawin siyang kapantay mo, kahit hindi naman talaga siya kapantay. Iyon ang hindi niya kailanman naintindihan. Isinara ko ang pinto at tumayo mag-isa sa aking suite. 4 na oras na tulog ay sapat na dapat.
Ang meeting sa mga investor na yung araw ang magdedetermina hindi lang ng kinabukasan ng kumpanya ko, kundi kung ang kwento ni Danilo ay tuluyang guguho sa bigat ng ebidensya. Naligo ako ng mabilis, pinili ang aking pinakamatikas na itim na suit, at nag-makeup para itago ang pagod. Tumawag si Patricia habang paalis na ako ng hotel. Naaprubahan na ang emergency injunction. Legal na pinagbawalan si Danilo na pumasok sa mga account ng kumpanya o gumawa ng anumang desisyon. Makakatanggap siya ng notice ngayong umaga. Malamang bago ang meeting. Magagalit siya ng husto. Hayaan mo siya. Ang galit ay nagpapabulagsak sa tao. Ipinadala ko na rin ang ebidensya sa bawat board member ng paisa-isa. Dumating ako sa opisina sa Makati ng 6:00 ng umaga. Halos walang tao. Puro security lang at ang mga janitor na tumanggo bilang pagkilala. Nakita na nila ako rito sa lahat ng oras sa loob ng maraming taon. Hindi tulad ni Danilo na bihirang mag-login bago mag-10:00. Nasa conference room na sinante, inaayos ang mga dokumento. Nagtrabaho kami ng hindi nag-uusap nung una, gumagawa ng mga station ng ebidensya sa loob ng silid. Mga financial records sa isang dulo, mga testimonial ng kliyente sa kabila. Ang dokumentasyon ng Project Gaslight ay kitang-kita sa lugar kung saan kailangang harapin ito ni Danilo. Susubukan niyang palabasin na ito ay away mag-asawa lang na hindi dapat makaapekto sa negosyo, sabi ni Nante. Yun ang unang move niya. Gawing personal, hindi professional. At kapag ginawa niya yon, doon mo ipakikita ang slide 17, ang kanyang LLC filing para sa kalabang kumpanya. Dumating si Sari ng 8:00 na may bitbit na laptop at seryosong muka. Kalahati ng staff ay handang magtestigo kung kailangan. Ang kalahati naman ay nag-update na ng kanilang resume kung sakaling maging masama ang takbo nito. Hindi ito magiging masama, sabi ko nang may kumpiyansa. Nagsimimulang dumating ang mga board member ng 9:30. Si Margarita Cruz ang una. Seryoso ang ekspresyon. Sumunod si Jaime Hernandez mula sa aming pinakamalaking account, kasama ang iba pang investor na sina Roberto Lim at David Ang. Eksaktong 10:00, pumasok si Danilo na naka-designer suit. Huminto siya nang makitang ayos ng silid. Si Nante nakatabi ko sa halip na sa kanya, ang presensya ni Patricia at ang seryosong mukha ng Boyd. Mabilis siyang nakabawi at numiti nang pumasok sa kanyang upuan. Nagpapasalamat ako sa pagtitipon niyo. Simula ni Danilo, inilalabas ang kanyang mga note cards. Alam kong may mga alalahanin tungkol sa liderato ng kumpanya. Gusto ko yung siguruhin na sa kabila ng kasalukuyang emosyonal na kalagayan ng aking asawa. Tigil na natin dyan, putol ni Margarita Cruz. Narepaso na namin ang mga dokumentong ibinigay ng legal counsel ni Ginang Ruby. Ang mga paratang mo tungkol sa kanyang mental state ay hindi lamang walang basehan, kundi mukhang sadyang gawa-gawa. Nawala ang ngiti ni Danilo. Naiintindihan ko na nagpinta si Ruby ng isang partikular na larawan. Ang larawan ay ipinunta ng sarili mong mga mensahe, Ginoong Danilo. Itinaas ni David Ang isang nakaprint na screenshot. Ang group chat na ito kung saan tinalakay nyo ang Project Gaslight, ito ang sarili mong mga salita, hindi ba? I-click ko ang unang slide ng aking presentation na nagpapakita ng mensahe ni Danilo mula 6 na linggo na ang nakalipas. Ituloy lang ang pagdokumento ng lahat. Kailangan nating ipakita ang pattern ng erratic behavior kahit kailangan nating gumawa nito. Tumahimik ang buong silid. Si Danilo ay dumaan sa iba't ibang emosyon, pagkagulat, galit kay Nante, at desperasyon. Nakuha lang yan nang wala sa konteksto. Pagtatanggol niya. May sariling agenda si Nante rito. Ang agenda ko, sabi ni Nante, ay masiguradong malaman ang katotohanan. 3 buwan kitang pinanood na nagpaplanong sirain ang babaeng nagtayo ng kumpanyang ito habang wala kang ibang ginawa kundi mang istorbo at magnakaw ng kredito. Bahagi ka rin nito, sigaw ni Danilo. Huho, payak na sagot ni Nante. Kasama ako at nagkamali ako. Ang pagkakaiba ay sinusubukan kong itama ito ngayon. Inilipat ko sa susunod na slide. Financial records na naka-color code
kung sino ang aktwal na nakakuha ng mga deal. Ang column ko ay puno ng kulay asul. Ang kay Danilo ay puro puti, walang laman. Sa nakalipas na 24 na buwan, simula ko. Personal kong naisara ang 17 malalaking kontrata na nagkakahalaga ng 32 milyong piso sa kita. Sa parehong panahon, si Ginu. Danilo ay walang naisarang kontrata habang kumukuha ng sahod na 400,000 piso buwan-buwan. Sumandal si Jaime Hernandez. Ruby, kailangang madinaw ito. Ang Hernandez Tech ay hindi kailanman itinuring si Danilo na isang faktor sa desisyon naming makipagtulungan sa kumpanya nyo. Bawat strategic discussion, bawat innovation ay nagmula sa iyo. Pinagtiisan lang namin ang presensya niya dahil sa respeto sa iyo. Pero wala siyang naibigay na kahit isang mahalagang insight. Namutla si Danilo. Ang kanyang pinakamalaking kliyente ay tinawag siyang walang silbi sa harap ng lahat. Inilipat ko sa huling slide ang registration documents ng Magsaysay Strategic Solutions, ang kanyang shadow company. Dito nagtatapos ang aking presentation, sabi ko. Nasa board na ang lahat ng ebidensya para gumawa ng desisyon. Ang abogado ni Danilo, si Attorney Derek, ay nanatiling tahimik habang unti-unting lumalala ang sitwasyon para sa kanyang kliyente. Danilo, kailangan nating pag-usapan ang mga options mo ng pribado, sabi ni Derek habang nililigpit na ang kanyang mga papeles. Tapos na ang laban. Tumayo si Margarita Cruz. Mantitipon ulit kami bukas para formal na gawin ang transisyon. Ginoong Danilo, iminumungkahi ko na gamitin mo ang oras na ito para pag-isipan ang buyout offer ni Patricia. Mas generous ito kaysa sa maaring ibigay ng korte based sa mga ebidensyang ito. Umalis ang lahat. Si Danilo ay nanatiling nakaupo, nakatitig sa projection screen kung saan nakasulat pa rin ang kanyang mga salita tungkol sa Project Gaslight. Nung gabi ngayon, mag-isa ako sa suite ko habang kumakain ng Chinese takeout. Tumunog ang phone ko. Si Linda Cruz muli, ang asawa ni Totoy. Ruby, kailangan mong malaman. Mas malala pa ito kaysa sa inaasahan mo. Bakit, Linda? Nahanap ko ang journal ni Totoy. Pages and pages ng payo ni Danilo. Paano idokumento ang gastos ng asawa para magmukhang irresponsable? Paano i-gaslight siya para pagdudahan ang sariling memorya? Si Totoy, ginagamit ito sa akin sa loob ng ilang buwan. At akala ko, nababaliw na ako. Hindi lang pala ako ang sinisira ni Danilo. Tinuturuan niya rin ang kanyang mga kaibigan na sirain ang tiwala at kredibilidad ng kani-kanilang mga asawa. Isang masterclass sa manipulasyon sa anyo ng Thursday Night Poker. Ruby, maghihiwalay na rin kami ni Totoy, sabi ni Linda. Kung kaya niyang makilahok sa ganito kalupit na bagay, ano pa ang kaya niyang gawin sa akin? 6 na buwan ang lumipas. Ang kumpanya ay lalong umunlad nang wala si Danilo. Si Nante ay naging invaluable bilang Director of Operations, bagamat hindi ko pa rin siya matingnan nang hindi naalala ang 3 buwan yung pananahimik. Dumating ang araw ng pinanapirmahan para sa annulment at paghahati ng ari-arian. Si Danilo ay ibang-iba na. Ang dating lalaking naka-designer suit ay nakasimpleng kamiseta na lang mula sa murang department store. Pumayat siya ng husto. Ang BMW ay napalitan ng isang lumang Honda. Pinirmahan niya ang bawat dokumento. Nakuha ko ang kumpanya, ang bahay, at lahat ng investment accounts. Siya naman ay nakuha lang ang mga personal na gamit at ang mga bagsak na crypto wallets niya. Alam ko, tama ka, sagot ko. Hindi nga ako naniniwala. 1 buwan matapos yon, lumabas ang isang artikulo sa Forbes Philippines tungkol sa aking tagumpay. Paano binuo ni Ruby ang isang digital empire habang tinatapon ang isang pabigat na asawa? Umabot ito sa milyon-milyong mambabasa. Pagkalipas ng 11 buwan, dumating ang imbitasyon sa kasal ni Nante at Sophie. Dumalo ako. Sa gitna ng reception, tumayo si Nante para sa isang toast. Pero ang mga mata niya
ay nakatutok sa akin. Bago ako magsalita tungkol kay Sophie, simula niya, kailangan kong aminin ang isang bagay. 11 buwan na nakalipas, nakilahok ako sa isang bagay na kahiya-hiya. Pinanood ko ang isang kaibigan na sirain ang kanyang asawa at hindi lang ako nanahimik, tumulong pa ako. Ruby Morrison, narito siya ngayon. Nagtayo siya ng isang imperyo habang pinaplano ng asawa niya ang kanyang pagbagsak. Pero nagpalakpakan ng lahat. Itinaas ko ang aking baso bilang pantanggap sa paumanhin na hindi ko inaasahan pero kailangan ko pala. 3 linggo matapos ang kasal, nasa isang grocery store ako sa Makati nang makita ko siya. Nakatayo si Danilo sa pasta aisle. Kinukumpara ang presyo ng mga generic brands. Kupas na ang kanyang damit. Ang wedding ring na inilagay ko sa daliri niya ay wala na. Nagtama ang aming mga mata. Akala niya yata ay lalapit ako o magsasalita. Pero tiningnan ko lang siya na parang hangin. Walang galit, walang pot, kundi purong kawalang bahala. Ipinagpatuloy ko ang aking pamimili. Inilalagay ang mga gamit para sa dinner party na ihahanda ko para sa mga bagong investor ng aking pangalawang kumpanya. Isang negosyo na mababasa na lang ni Danilo sa mga journal na hindi na niya kayang bilhin.